Kinabukasan, ang mga estudyante ay papasok na muli sa eskwelahan. Ang ibang mga estudyante ay pinag-uusapan ang tungkol sa nalalapit na pagsusulit. Habang si Shiranae naman ay may dala-dalang maraming aklat. Pinag-aaralan kasi niya ang tungkol sa photonization theory. Sinabi ni Shiranae na pag-aaralan niya ito mag-isa, ngunit ang problema ay nakasalalay sa aplikasyon nito. Sa totoong buhay, ang kapaligiran na kinalalagyan ng salamangkero ay nagbabago sa bawat sandali lalo na pagdating sa paggamit ng salamangka. Ang impormasyon tungkol sa buong kalupaan ay lubhang mahalaga. Kailangan ng tiyak na kontrol sa halaga ng omnipotence at liwanag depende sa sitwasyon. Ngunit ang pagkakalkula ay gumagamit ng 10 hanggang 20 kapangyarihan bilang pamantayan nito. Ngunit mayroon ba kayang sino man na makagagawa ng ganoong uri ng pagkakalkula? Hindi ko kailangang sumuko, hindi naman siguro sila magbibigay ng imposibleng pagsusulit. Binanggit din ni Teacher Sena na ang teleportation ay isa sa mga pinakamadaling matutunang salamangka. Pero paano kung hindi iyon nababagay sa isang tulad ko na wala namang alam na kahit anong salamangka? Ang mga estudyante na nasa ika-7 klase ay siguradong magtatagumpay dahil mga bata pa lamang sila ay nag-aaral na sila sa eskwelahan. At kaya nilang kumuha ng sariling tagapagturo para tumulong sa kanila. Malalagpasan ko ba kaya ang lahat ng ito, at biglang naalala ni Shiranae ang mga sinabi ng headmaster sa kanya noon. May isang lalaki na nagsasanay na gumamit ng teleportation. Kahanga-hanga dahil nagagawa mo nang gawin ang teleportation. Magaling ang iyong ginawa, young Master Mark, ikaw talaga ay anak ng isang slider, sabi ng tagapagsilbi. Ang lalaking pinupuri niya ay si Mark Slider, isang estudyante na nasa ika-7 klase. Wala lang iyon. Tinuturuan kasi ako ng isang guro na Class 9 certified. Ako ay medyo nag-aalala. Ngunit ito ay talagang napakasimple lamang, sabi ni Mark. Dahil ang pagsusulit ay medyo simple lamang, maaaring kang makapag-focus at magagawa mo ito ng maayos. Ang pag-aaral kung paano magagawa ng perpekto ang teleportation sa loob ng isang buwan ay imposible. Ngunit sa pamamagitan ng mabilis na pag-aaral lamang sa bahaging kinakailangan lamang sa pagsusulit, at ang paggugol sa natitirang oras ng pagsasanay. Ito ay posible sa iyo na makumpleto mo ang pagsusulit, sabi ng tagapagsilbi kay Mark. Sa aking palagay ay dapat akong magpasalamat sa lalaking iyon. Nang dahil sa kanya, maaga akong makakaabante, at makakalampas ako sa 2 buong klase. Ano kayang ginagawa ng lalaking iyon ngayon, sabi ni Mark. Kagaya nga ng iniutos mo, young master, siya ay aming binabantayan. Siya ay nag-aaral mag-isa habang napapaligiran ng napakaraming aklat, sagot ng tagapagsilbi. Sariling pag-aaral gamit ang mga aklat, anong nangyayari? Naisip ko na gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya para kumuha ng mahusay na guro. Sinusubukan ba niya tayong linlangin, ipagpatuloy lamang ninyo ang pagmamasid sa kanya. Hindi siya dapat magpakakampante, hindi niya matututunan ang paggamit ng salamangka sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga aklat. Si Shiranae ay nagpapatuloy sa pagbabasa ng mga aklat. Naisip niya na nagawa na niya ang lahat ng kanyang maaaring gawin. Naglaan din siya ng napakaraming oras at malalim na pangunawa upang maunawaan ang omniscience. At kinabisado niya ang mga kinakailangang teorya nang walang anumang pagkakamali. Hindi pa siya lubusang tiwala, ngunit wala ng oras. Si Shiranae ay nagtungo sa ika-41 training grounds na para lamang sa mga taga-ika-7 klase upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Ayon kay Shiranae ay kinakailangan na niyang gumawa ng salamangka dahil wala ng iba pang paraan. Kinakailangan lamang niyang umasa na gumana ito ayon sa kanyang iniisip. Ang unang dapat niyang gawin ay pagsamahin ang photonization theory at ang kanyang spirit zone. Ang taong humaharang sa landas sa pagitan ng omniscience at omnipotence ay walang iba kundi si Shiranae. Kinakailangan niyang maalis ang kanyang sarili sa pagitan ng mga ito. At ito ay walang kahirap-hirap na nagawa ni Shiranae. Ang ibig sabihin lamang nito ay magagawa na niya ang teleportation.
Walang sino man ang maaaring makapagkalkula ng halaga ng liwanag. Kapag ang salamangkero ay nakapokus, ang kanilang kamalayan ay nagiging sensitibo upang maramdaman ang lahat ng nasa kanilang paligid. Sinasabi ng iba na ang isang mahusay na salamangkero ay maaaring mabilang ng tama ang bilang ng mga dahon na matatagpuan sa malayo. Ito ang sensitibong estado ng pag-iisip, at ito ay tinatawag din na spirit zone. Ang isang salamangkero na nasa kanilang spirit zone ay nakikilala ang labas ng mundo sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kakayahan na makakita o mabatid ang anumang impormasyon nang hindi ginagamit ang mga pisikal na pandama. At ang resulta nito ay maaari nilang makontrol ang mga hindi pangkaraniwang bagay. Ngunit kung hindi nila makakalkula ang halaga, mararamdaman lamang nila ang lahat ng kabuuan nito. 13 araw bago ang pagsusulit, ang mga estudyante ay nakatingin kay Shiranae. At ayon sa kanila si Shiranae daw ay nagsasanay ng walang anumang ginagamit na proteksyon sa kanyang katawan. Noong una niyang subukang gawin ang teleportation, hindi siya nagtagumpay. Upang may tama niya ang mga pagkakamali, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ito. Habang lumilipas ang mga araw, nagpapatuloy pa din si Shiranae sa kanyang pag-aaral. Ito ay isang hangal na pamamaraan, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling malakas. Huling araw na bago ang pagsusulit, ano ang kailangan kong gawin? Bukas na ang araw ng pagsusulit, sa bawat pagkakamali na aking naiitama, may dumarating muli na isa pang pagkakamali. Pero ngayon, sa tingin ko ay wala nang iba pang dapat itama. Ito ay tiyak na gagana, kailangan ko itong magawa. Magagawa ko ito, sigaw ni Shiranae. Sinubukan niyang gawin ang teleportation gamit ang kanyang buong lakas. At sa wakas ay matagumpay niyang nagawa ito. Pagkatapos nito, ay nahulog si Shiranae galing sa itaas. Pagbagsak niya sa lupa ay nakaramdam siya ng pagod. Iniisip ko kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Kailangan kong bumangon dahil wala ng oras, kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Si Shiranae ay nakaramdam na ng antok at siya ay tuluyan ng nakatulog. Dumating na ang araw ng pagsusulit. Young Master, kamusta na ang iyong pakiramdam? Tanong ng tagapagsilbi kay Mark. Maganda naman ang aking pakiramdam, pagkatapos ng lahat, ngayon na ang araw na ako ay makakaabante sa ika-5 klase. Wala lamang sa akin ang 700 metro, madali ko itong magagawa, mayabang na sagot ni Mark. Sa eskwelahan naman, mayroong mga ilang estudyante ang pumasok upang mag-aral. At isa na sa mga ito si Maria. Hey Maria, sumuko ka na ba sa pagsusulit? Isang tinig ang biglang narinig ni Maria. Ito pala ay si Mark. Ikaw pala iyan Mark, bakit wala ka sa training ground? Naririto ka ba upang mag-aral? Tanong naman ni Maria kay Mark. Mukha ba akong isang talunan na hindi man lamang makakuha ng pagsusulit at kinakailangan pang mag-aral? Ako ang dapat magtanong niyan sa iyo, anong ginagawa mo dito? Iyan ang dahilan kung bakit ang iyong mga grado ay parang basura. Ang nais ko lamang sabihin ay dapat pumunta ka din sa training ground. Dahil ang panonood sa mga taong magagaling ay isang uri din ng pag-aaral, sabi muli ni Mark. Tama ka naman dyan, galingan mo, at sana ikaw ay makapasa, sagot naman ni Maria. Ha, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Sinasabi mo na sana ay ako ay makapasa. Nakakamangha ka talaga. Alam mo ba iyon, sa wakas ay natutunan mo na din kung paano kami isumbong sa mga guro, sabi muli ni Mark. Paano mo iyon nalaman? Takot na tanong ni Maria. Ha, bobo ka talaga, sinusubukan ko lamang kung ikaw nga ba talaga iyon. Marami akong paraan upang malaman ang mga pangyayari. Medyo kakaiba para sa isang mahiyaing batang tulad mo ang pumunta sa opisina ng mga guro. Hindi ba medyo kakaiba talaga? Naging mabait ako sa iyo dahil ikaw ay aking kaklase. Ngunit oras na ako ay naging isa sa mga upperclassmen. Ano sa tingin mo ang maaaring mangyari sa iyo? Seryosong sabi ni Mark kay Maria. Si Maria naman ay hindi makapagsalita dahil sa takot. Kung ikaw ay magiging isang duwag, paano ka magiging isang salamangkero?
Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay kasama namin sa iisang klase kahit na ikaw ay mas matanda sa akin ng 4 na taon, seryosong sabi ni Mark kay Maria. Gayunpaman, abangan mo na lamang kung ano ang mangyayari. Pagpapatuloy ni Mark at tuluyan na nitong iniwan si Maria at ito ay pumasok na sa silid. Habang si Maria naman ay nakaupo na sa sahig at umiiyak at hindi malaman ang kanyang gagawin. Ang lahat ay nakaplano na ngayon, sabi naman ni Mark sa mga estudyanteng nasa loob ng silid. Sa oras na tayo ay magsimula, ang dalawa sa atin ay didikit kay Shirley. Ang natitirang dalawa naman ay magpoprotekta kay Mark. At mayroong 2 paraan para siya ay ma-disqualify, sabi ng lalaking may kulay itim na buhok. Ang layo ng unang pagliko ay 10 metro, kaya kinakailangan natin na may layo siya kahit 10 liko man lamang, sabi muli ni Mark. Kapag ba kami ay nagtagumpay ay gagawin mo ang iyong ipinangako, sabi kay Mark ng lalaking may kulay abo na buhok. Oo naman, kapag ako ang nakapasa sa pagsusulit, at ako ay nakaabante sa ika-5 klase. Sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng sariling tagapagturo. At hindi mo na kinakailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga trabaho kahit na ikaw ay hindi makapagtapos. Ang aking ama ay isang technical advisor sa isang magic association. Kung tutulungan ninyo ako ngayon, hindi ko ito makakalimutan. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya, kahit na maliit na pagbabago ay hindi maaaring mangyari. Hindi dapat pabayaan ng isang henyo ang kanyang pagbabantay, seryosong sabi ni Mark. Oras na ng pagsusulit, ang lahat ay nasa lugar na ng pagdarausan ng pagsusulit. Nandito na din ang ibang mga estudyante upang saksihan ang gagawing pagsusulit. At nandito din ang ibang upperclassmen upang manood din. Nasa lugar din ang mga estudyanteng nasa ika-4 at ika-6 na klase. Ang mga hurado ay handang-handa na din upang simulan ang pagsusulit. Ito na ang oras, para sa 21 kalahok. Magsisimula na ang pagsusulit sa loob lamang ng 10 minuto, paliwanag ni Teacher Ethela. Ang mga estudyanteng kalahok naman ay handang-handa na din sa pagsisimula ng pagsusulit. Eto na. Nakikita ko na, ito ang pinakamagandang pwesto para makita ang lahat, sabi ni Cheryl habang sinisipat nito gamit ang kanyang telescope ang kabilang talampas kung saan naroroon ang mga kalahok. Wala akong oras para dito, bakit ba kinakailangan nating panoorin ang mga walang kwentang nasa ika-7 klase? Inis na sabi ni Amy. Ano bang sinasabi mo? Dapat mong suportahan ang iyong boyfriend sa mga ganitong pagkakataon, sagot ni Cheryl. Ang mga karapat dapat na pumasa ay papasa, at ang mga nakatakdang mabaigo ay mabibigo. Kaya bakit ko pa kinakailangang sumuporta sa kanya, sagot ni Amy. At biglang naisip ni Amy na nagawa daw ba kaya ni Shirley ang teleportation. Lumapit ang lalaking may itim na buhok kay Mark, nakita mo na ba si Shirley? Tanong ni Mark sa lalaki. Wala siya dito, sagot ng lalaki. Ano? Gulat na tanong ni Mark sa sinabi sa kanya ng lalaki. Sa oras na ito, si Shirley pala ay natutulog pa din. Bigla siyang nagising nang dahil sa kagat ng isang langgam. Bigla niyang naalala ang pagsusulit kaya bigla siyang bumangon. Wala siya doon. Sabi ni Cheryl kay Amy, anong sinasabi mo na wala doon si Shirley? Sabi ni Amy kay Cheryl at bigla nitong inagaw kay Cheryl ang telescope. Hindi maaari. Ibig sabihin ba nito ay hindi niya nagawa ang salamangka? Mahirap talagang pag-aralan ang teleportation ng nag-iisa lamang, sabi ni Amy sa kanyang isip. Namangha ang mga estudyante dahil sa ganda ng lugar na pagdarausan ng pagsusulit. Simple lamang ang mga alintuntunin, kapag ang guro ay nagbigay na ng hudyat. Tumakbo kayo patungo sa bangin, ang taong makakapag-teleport ng pinakamalayo ang siyang mananalo, paliwanag ni Teacher Ethela sa mga estudyanteng kukuha ng pagsusulit. Seryoso ba talaga? Kailangan ba talaga nating tumalon dito sa bangin? Wala na bang ibang paraan para tayo ay makapunta sa kabilang parte kundi ang tumalon dito, sabi ng isang estudyante. Maaari kayong umatras kung kayo ay natatakot, sabi ni Teacher Thad. Hindi ba alam naman ninyong lahat na sa Magic Academy?
Ang kamatayan ay isang bagay na inyong ipagsasapalaran sa bawat asignatura. Ito ay isang pagsusulit para sa maagang pag-abante. Ang estudyanteng may kakaibang kasanayan lamang ang makakaakyat sa ika-5 klase. Sa madaling salita, sinasabi ko sa inyo na kumuha kayo ng pagsusulit kung kayo ay may sapat na lakas upang protektahan ang inyong sarili. Kung kayo ay hindi sapat na handa, maaari na kayong umatras, paliwanag ni Teacher Thad. Ang mga estudyante ay tahimik na nakinig sa paliwanag ni Teacher Thad. Naisip ni Teacher Thad na mukhang natakot ang mga estudyante dahil sa mga sinabi niya. Mas mabuti nang takutin sila upang maiwasan ang mga aksidenteng mangyayari. Ngunit ang mas mapanganib ay ang mga taong mapagkumpitensya. Lahat kayo, pakiusap. Tumayo at pumili kayo ng maayos. Sisimulan na natin ang pagsusulit, sabi ni Teacher Ethela. Sandali lamang po, isang sigaw na nagmula sa di kalayuan. At dahil sa sigaw na ito ay napahinto si Teacher Ethela sa pagsasalita. Ito pala ay si Shireenay na tumatakbo papalapit sa kanila. Gulat naman ang ibang estudyante sa pagdating ni Shireenay. Pasensya na po, maaari pa din po ba akong kumuha ng pagsusulit, sabi ni Shireenay habang siya ay pagod na pagod dahil sa kanyang pagtakbo. Amy, dumating na si Shireenay, sabi ni Cheryl kay Amy. Bakit ngayon lamang siya dumating, sabi ni Amy at inagaw na muli nito ang teleskopyo kay Cheryl upang makita si Shireenay sa kabilang talampas. Ang lalaking iyon, bakit parang ang dami niya sugat sa katawan? Hanggang sa mga oras na ito ba naman ay nagsasanay pa din siya, sabi muli ni Amy. Headmaster, ipinatatanong ni Miss Ethela kung maaari daw ba nating ipagpaliban ang oras ng pagsusulit para sa estudyanteng huling dumating, sabi ni Teacher Seyna sa headmaster. Ang pangangalaga sa kanilang sarili para sa preparasyon sa pagsusulit ay responsibilidad ng mga estudyante. Ang pagsusulit ay magsisimula ng naaayon sa plano, sagot ng headmaster. Sige po, sagot ni Teacher Seyna, maghanda na kayo. Ang pagsusulit ay magsisimula ng naaayon sa plano, sabi ni Teacher Seyna sa mga estudyante. Shireenay, maaari mong ipaalam sa akin anumang oras kung nais mo nang sumuko, sabi naman ni Teacher Ethela kay Shireenay. Salamat po sa inyong pag-aalala teacher, ayos lamang po ako, sagot naman ni Shireenay. Naisip ng isang estudyante na ang unang hakbang na gagawin nila upang si Shireenay ay mapigilan nilang manalo ay nangyari na. Ang tanging kailangan na lamang nilang gawin ay pigilan si Shireenay sa 10 pagliko. Naisip naman ni Shireenay na kailangan niyang mag-focus at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Class 7, ang pagsusulit ay magsisimula na, on your marks. Get set, go! Sigaw ni Teacher Ethela bilang hudyat sa pagsisimula ng pagsusulit. Ang mga estudyante ay nagsimula ng tumakbo, 1 segundo ang lumipas nang magsimula ang pagsusulit. Ang mga estudyante ay umabot sa pagkakataong ito pagkatapos ng masusing pagsasanay. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon nilang lahat na harapin ang landas ng langit sa bangin. Ano kaya ang pakiramdam ng lumakad sa hangin, ang pakiramdam ba na kumikiliti sa mga paa ay takot o pananabik? Lahat ng iyon ay hindi nila nalalaman, isa lamang ang planong kanilang naiisip. Kinakailangan kong mauna sa kanilang lahat, magkakaroon ako ng maraming pagkakataon kung ako ay mauuna, sabi ni Mark habang tumatakbo. 2 segundo ang lumipas, 20 metro hanggang sa marating ang talampas. Ang kakayahang tumakbo ng mabilis ay hindi sapat upang manguna sa lahat. Ang pinakaimportante sa lahat ay kung kailan gagamit ng teleportation. Ang pagkuha ng tamang tiyempo at ang pagtukoy kung saang parte magsisimula ay matutukoy kung sino ang mananalo. Kahit gumawa ng maraming pagliko, ang puwang ay hindi mawawala. Siyempre, iyon ay kung mayroon silang lakas na gawin ito. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mga estudyante, at ang iba sa kanila ang nagsimula ng gumamit ng teleportation. 3 segundo na ang lumipas, mayroon pang 5 metrong natitira upang marating nila ang talampas. Ang iba ay medyo hindi na kinayang magpatuloy pa, si Mark naman ay nagpatuloy pa din.
At siya ay nalagpasan na ng ibang estudyante, naisip niya kung paano kaya kung siya ay matalo. 2 metro pa ang layo na kailangan niyang tawirin. Si Shirley naman ay nagpatuloy pa din, at naisip naman ng ibang mga estudyante na parang hindi na nila kaya pang magpatuloy at hindi na nila magagawa pa ang kanilang planong gawin kay Shirley. 1 metro na lamang ang natitira, at mayroon ng 3.7 seconds na lumipas. Pagdating sa dulo ng isang talampas si Shirley ay biglang tumalon, nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Si Shirley ay tumalon ng may layong 2 metro at nagawa niya ito sa loob ng 4 na segundo.